So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw ng Martes, mga kapatid. Mm. Mga kababayan, Senator Robin Padilla, mga kapatid, natatakot daw di umano tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Aba, mga kababayan, nagpaparamdam po si Robin Padilla. Ibig sabihin, natatakot daw siya. Ibig sabihin, mga kabatid, may plano. Ka ba naman nag-number 1 ka sa survey no? Di ba? Biruin niyo mga kabatid, nag-number 1 po si Senator Robin Padilla, no? Sa survey ng mga tatakbong vice presidente sa 2028. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, nagpapasimpatya na si Senator Robin. Natatakot daw siya mga kabatid. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin po natin itong balita galing po sa News 5. And bigyan po natin mga kabatid ng ating personal na opinion at reaction. Meron pong mga nagtutulak na mas tumaas pa yung posisyon. Meron daw mga nagtutulak kay Senator Robin Padilla mga kabatid, no, sa mas mataas na posisyon. Talagang hindi mo titigilan hindi mo talaga titigilan yung kamangmangan mo, Senator Robin. Alam mo, Senator Robin, ganito lang kasimple yan. Kung hindi ka nagpapakita ng interest, no, na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028, no, walang walang magtatangkang yayain ka, no, or hikayatin ka na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Wala kang interest Kanya nga lang, kaya may mga nagsusulsul sa iyo ngayon, Senator Robin Padilla, no? Dahil ikaw mismo nagpapakitang gilas ka Ganon na yan, Senator. 'Di ba? Hindi na bago sa amin yung mga ganyang style. Pinaplano mo pa lang, booking ka na namin. Ulitin natin. Meron pong mga nagtutulak na mas tumaas pa yung posisyon. Alam niyo mga kapatid ko, nakakatakot. Nakakatakot daw. Bakit ka matatakot kung wala kang interest? Di ba, mga kapatid? Kaya ka natatakot, no? Dahil may interest ka. Kanya nga lang, no? May pagdadalawang isip ka. Kakayanin ko ba ito? Nung senador pa nga lang ako sandamakmak na yung kapalpakan na ginawa ko. Sandamakmak na yung pangungutya at bashing na natanggap ko. Ngayon kung aakyat ako sa mas mataas na posisyon, kakayanin ko kayang kampanan, no? Yung aking obligasyon sa bayan. Mga kapatid, hindi naman sa amin na maliit natin itong ating number 1 senator. Pero mga kababayan, wala na. Magiging katawa-tawa na talaga mga kapatid ang ating bansa. Biruin nyo, senador pa lang si Padilla, sandamakmak na yung kapalpakan niya. Senador pa lang siya mga kapatid, hindi na niya nagampanan yung kanyang tungkulin sa taong bayan. At talagang nagiging bias siya mga kapatid, no? Lalo na dito sa kanyang pagsuporta sa pamilya Duterte. Biruin niya, sabi niya noon kahit sunugin daw siya mga kapatid, mangangamoy Duterte daw siya. 'Di ba? Dito pa lang, sa ganitong ganitong mentalidad pa lang ni Padilla mga kapatid, no? Wala na tayong aasahang maganda kapag siya po, mga kababayan, ay nanalong vice presidente.
Inay ko po, mga kapatid. Kawawa po talaga, no? Ang ating bansa. Halimbawa lang, manalo si Sara, tapos maging vice presidente to. Patay na. Corner na tayo, mga kababayan. Di ba? Mawawalan ng respeto, mga kapatid, no? Yung ibang mga bansa na kaalyado natin kapag ito, no? Yung isa sa mauupong tawag dito, mauupo po sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Imagine niyo na lang, mga kababayan, a-attend po sila ng mga gatherings, no, ng iba't ibang mga leaders, no, ng iba't ibang mga bansa. Tapos English. Kamusta naman si Padilla, mga kapatid? Baka yayain nito makipagsuntukan na lang, no? Sa ibang mga leader ng iba't ibang mga bansa. Ganun pa naman to, mga kababayan. No? Ganun pa naman ito si Padilla, mga kapatid. Panigurado, disaster, no? At sandamakmak na kahihiyan po talaga ang dadalhin ni Padilla, mga kapatid. Inay ko po, tuloy. Alam niyo, mga kapatid ko, nakakatakot. Nakakatakot po yan. Ito po kasing mundo natin ng politika dito sa Pilipinas. Malayo po yan sa pananampalataya natin. Napakalayo. Malayo pala sa pananampalataya mo yan. Bakit ka tumakbong senador? Di ba? Tsaka ito pa, Senator Robin, wag mo na kaming idaan sa ganyan drama mo. Bumenta na yan noon eh. Anong sabi mo noon? Way back, I think, 2017, kung hindi ako nagkakamali. Anong sabi mo noong may nagtanong sa'yo na kung tatakbo ka bang senador? Sabi mo, malayo yan. Malabo yan. Wala naman akong alam sa politika. Magsasayang lang kayo ng pera sa akin. Yan ang sabi mo noon, Senator Robin. Ewan ko lang kung natatandaan mo pa yan. Pero pagdating ng 2022, anong ginawa mo? Sa totoo lang, Senator Robin, tama ka naman sa sinabi mong yun, no? Way back around 2017. Na sayang lang ang pera ng taong bayan sa'yo. Kasi nga, yun talaga ang nangyayari ngayon. Sinasayang mo ang pera ng taong bayan. Wala ka man lang, 'di ba, mga kapatid, kita nyo naman siguro, no, kung ano yung mga kabalbalan ni Padilla ngayon. Saan ka nakakita na sabi niya, sana ang prosecutor wag daw maging bias. Prosecutor na nga eh, di ba? Ano bang trabaho ng prosecutor? Di ba, mag-persecute? Technically, Senator Robin, may bias talaga yan. Senator Robin. Sana man lang bigyan mo naman ng kaunting kahihiyan yung sarili mo. Di ba? Matuto ka rin sana sa mga pagkakamali mo. Alam niyo, mga kababayan, in fairness kay Lito Lapid talaga, mga kapatid. Sa kanilang dalawa, sa tingin ko, mas may pinag-aralan pa itong si Padilla. Kasi si Lapid, admitted naman talaga, na wala siyang natapos. At I think elementary lang yata ang natapos ni Senator Lito Lapid. Pero in fairness kay Lapid, mga kababayan, marami po siyang naitulong, no, sa kanyang mga kababayan dyan sa Pampanga. Marami na po siyang nagawa, mga kapatid, bilang senador. Kahit ayaw ko kay Lapid, pero mga kababayan, hindi ko maiwasan na maikumpara si Senator Lito Lapid dito kay Padilla. Lalo na nung napanood ko yung mga documentaries tungkol kay Lito Lapid, tawag nito, sino ba yung taga-GMA na nag-interview sa kanya? Tapos nilatag ni Senator Lapid yung mga achievement niya.
Oh, doon ko nakita mga kapatid na kahit pala walang pinag-aralan tong taong to, no? Yung dedikasyon niya sa kanyang sinumpaang tungkulin, talagang pinapanindigan niya. However, mga kababayan, itong si Senator Robin Padilla, inay ko po. My goodness. Mga kapatid. Oh, sa buong 5 taon ni Padilla, mga kapatid, sa kanyang pagiging senador, wala ka talagang maaalala na magandang ginawa itong taong ito. Kahit nga siguro mga kababayan, yung mga sumuporta or sumusuporta pa, sa taong ito mga kapatid, kapag hinanapan mo ng mga noticeable achievement itong si Padilla, walang maibigay sa'yo. Kahit mag-survey kayo dyan sa kalye, kapatid, ano bang mga noticeable achievement ni Senator Robin Padilla ang iyong nagustuhan? Wala talagang sasagot sa'yo. Parang kay Sara lang din. 'Di ba? Nung may nagtanong din nung may kalye survey din, tapos tinanong na ano po ba yung mga achievement ni VP Sara na inyong nagustuhan? Anong sagot nung in-interview mga kapatid? Basta Inday Sara kami sa 2020. Tapos may isa pa sumagot, wala naman kami dyan eh. Ang sa amin lang, gusto namin si Inday Sara. Di ba? Ganito din si Padilla. Kung magsusurvey ka dyan sa lansangan mga kababayan, especially sa mga supporters nito, pag tinanong mo rin ng ganyan, meron ka po bang nagustuhan? Meron ka po bang mga noticeable na mga achievement ni Senator Robin Padilla na ginawa na talagang natuwa ka sa kanya? Walang isasagot sa'yo yan. And ito mga kapatid, si Senator Robin, kung hindi lang niya dala-dala sana yung brand ng Duterte, I don't think so mga kababayan na may supporters pa to. Wala nang supporters to mga kapatid. Kung utak lang ang labanan, mga kababayan, talon-talo na eh. Kaya lang may sumusuporta sa taong ito ngayon dahil mga kapatid, sa kanyang ang loyalty sa pamilya Duterte. Yun po yung nagdala kung bakit mga kababayan, marami pa ring sumusuporta kay Senator Robin Padilla. Pero yung sabihin mo na base sa kanyang sariling kakayanan, kaya siya sinusuportahan, walang ganun. Inay ko po. Tuloy. Ito po ay parang kang tumatakbo papunta sa impyerno. Yung pagtakbo daw mga kapatid sa politika, para daw pagtakbo sa papuntang impyerno. Alam mo naman pala ba't ka pa tumakbo? Senator Robin. Kung ngayon pa lang, ganyan na yung stand mo, na yung pagtakbo sa isang posisyon sa politika para kang tumatakbo papuntang impyerno, ibig sabihin, Senator Robin, hindi ka talaga nandyan para sa taong bayan. Kasi yun ang pananaw mo And dahil sa sinabi mong yan, nadja-justify mo ngayon kung bakit wala kang silbi. Kung bakit wala kang mga nagawa para sa iyong mga kababayan. Siguro sa mga kasamahan mo diyan sa ating mga kababayang Muslim, meron kang mga kahit papaano naibigay sa kanila. Pero overall, Senator Robin, kasi hindi lang naman yung pagiging Muslim ang dapat mong gampanan Ang dapat mong gampanan is yung pagiging public servant mo sa bansang Pilipinas. In general 'yan. Kung titignan natin dyan sa ganyang picture, kung titignan ka namin sa ganyang picture, Senator Robin, kung bibigyan ka namin ng grado, siguro pasang-awa. Or baka nga hindi umabot sa pasang-awa, mga kapatid Kung ano lang kasi yung kayang maabot, mga kapatid, ng kanyang kokote, doon lang siya. Regardless, kung nagmumukha na siyang katawa-tawa, mga kababayan. Diba? Biruin nyo, Senator Judge ka, tapos nagsasalita ka ng mga bagay na hindi mo na iintindihan, na kung saan yan yung naging dahilan kung bakit ka pinagtatawanan. Tapos nagagalit ka pa. Nagalit to Dahil pinagtatawanan siya.
Masisisi mo ba? No? Kung negatibo ang tingin ng taong bayan sa'yo. Kung ano yung pinapakita mo, doon ka namin hinuhusgahan, Senator Robin. Hindi namin hinuhusgahan yung personal mong pagkatao, ha. Yung hinuhusgahan namin is yung kapasidad mo, no? Bilang politiko, bilang senador. Doon ka namin hinuhusgahan dahil nakita na namin, no, na hindi mo talaga kaya na manungkulan sa gobyerno. Masakit man ang katotohanan pero yun naman talaga mga kapatid eh. Wala kasi si Padilla sa kasabihang more talk, more mistakes. Imbis na gumawa ka na lang dyan ng palihim, no? Imbis na magserbisyo ka na lang sa taong bayan ng tahimik, no? Ikaw po ay gusto mo talaga na umiiksena lagi. Buti sana kung tuwing umiiksena ka, may sense. Nonsense na nonsense kang klaseng tao eh. Pasensya ka na po, Senador, pero yun lang po, no, ang masasabi ko sa performance mo. Kahit pasang-awa, Senator Robin, hindi ka papasa. Bakit ako nagsasalita ng ganito kay Robin Padilla? Kasi nga, mga kababayan, isa din ako sa bumoto sa kanya noon. Admitted naman ako doon, mga kapatid. Pero ang rason ko kasi kung bakit binoto ko tong taong ito noon, naniniwala kasi ako before, mga kababayan, na baka may magagawa to. Kasi nga, yung pinapakita niya noon, mga kapatid, no, ay puro katapangan. May pasama-sama pa doon sa Coast Guard. No, may paradyo-radyo pa siya dati sa mga taga-China. Akala ko, yun talaga yung magiging stand niya, mga kababayan, up to now. Pero mga kapatid, kita nyo naman. Saan ba si Senator Robin Padilla ngayon? Sinisisi pa, no, ang mga PSG natin at ang ating mga Navy. Sinisisi pa niya si Commodore J. Tariela. Na si Tariela daw ang may dahilan kung bakit kinutya tayo ng China. Biruin mo yun, ano? Ibang bansa yung kalaban natin, Senator Robin. Tapos ang kinakampihan mo, yung bansa na inaalipusta ang bansa mo. Di ba? Ganun ka, kamangmang, Senator Robin. Sorry for the word, mga kapatid, pero yun po talaga ang totoo eh. Di ba? Nagagalit pa kayo, tinatawag kayong China Tours. Hindi ba totoo? Para naman talaga sa interest ng China yung pinaglalaban nyo. And I don't think so, Senator Robin, na kukontrahin mo dyan, no, ang mga puon mo na mga Duterte. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng taong bayan na pro-China talaga sila. Wag mo sabihin na iiba ka sa kanila. Di ba? Wag mong sabihin na sila lang ang may gusto sa China tapos ikaw hindi. Birds with the same feathers, mga kapatid, flocks together po. And yan naman talaga ang nakikita din natin ngayon, no, sa ginagawa nitong ating pambansang senator na si Senator Robin Padilla. Tuloy. Kaya po kung hindi nyo po ako babantayan, at kung hindi nyo po ako ipagdudua, magdidisgrasya po ako dyan. Ano ibig sabihin mo dyan? Kung hindi nyo ako babantayan, anong gusto mo? No, hindi ko masyadong nag-gets yung point mo dyan, Senator Robin. Anong klaseng bantay ang gusto mo? Yung pigilan ka o bantayan ka, no? Sa iyong pagtakbo, baka merong tawag nito, merong tutuda sa iyo. Di ba? Saan dyan sa dalawa ang ibig mong sabihin? Ulitin nga natin, medyo malabo Kaya po kung hindi nyo po ako babantayan, Kaya po kung hindi nyo ako babantayan, ano? at kung hindi nyo po ako ipagdudua, Ano yung ipagduduan, mga kapatid? Pagdadasal? Parang ganun ba yun? magdidisgrasya po ako dyan. Madidisgrasya po ako dyan. Well, kung sa konteksto ng pagiging politiko siguro, na halimbawa, tatakbo ka talaga sa 2028,
No? Talagang madidisgrasya ka diyan. Oh, dahil talagang puputaktihin ka ng batikos ng taong bayan. Pagtatawanan ka talaga, Senator Robin, kapag pinagpilitan mong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Oh, 'di ba? Kung sa konteksto to, mga kababayan, ng tawag nito, ng pagiging politiko niya. Politiko daw siya eh. Pero kung sa konteksto naman, mga kapatid, ng alam mo yun, yung mga krimen-krimen, I don't think so. Diba? Ano naman makukuha ng tao sa'yo? Oh. Ano bang, I mean, mga kapatid, no? Para pag-initan ka, para personalin ka, para pagbantaan ka ng ibang mga politiko, dapat may achievement ka. Ikaw, wala ka naman. Diba? Takot kang bumangga sa mga bigating mga kwan dyan eh. No? Mga bigating mga abusadong mga politiko dyan eh. Takot kang i-call out sila eh. Oh, so negative tayo dyan, Senator Robin. No? Kahit tumakbo ka, walang mga ano sa'yo. Oh, pero sa pagiging politician mo, ay, Senator, wala kang takas dyan. Talagang puputaktihin ka ng batikos. Ngayon pa nga lang eh. No? Nung nilabas pa nga lang yung survey ni Malutikia eh. Oh, doon sa Pulse Asia, mga kapatid. Diba? Number 1 daw siya. Inay ko po, mga kapatid. Oh, number 1 daw siya, mga kababayan. Alam niyo yung mga survey na yan, ano? Para sabihin ko sa inyo, mga kapatid, yung survey na yan, dapat, mga kapatid, guide lang po sana yan. No, guide lang po sana yan. Pero hindi po yan 100% accurate. Oh. Tapos, mga kababayan, sa panahon natin ngayon, yung mga survey firm na yan, mga kapatid, no, ay hindi na po natin masasabing lehitimo pa. Minsan, ginagamit na yan ngayon, mga kapatid, bilang mind conditioning. Oh, mind conditioning na, mga kapatid. Halimbawa, dito kay Senator Robin Padilla, no? Kinokondisyon nila ngayon, no, ang utak ng mga Pilipino na itong si Senator Robin Padilla ay may potensyal, no, sa pagiging vice presidente. Yun yung konteksto nun eh. 'Di ba? May potensyal, yamado, whatsoever, mga ganyan, no? And may impact talaga 'yan, mga kapatid, sa tawag nito, sa imahe ng nasabing politiko kapag ikaw po ay nilagay diyan sa number 1. Oh, 'yun yung purpose ngayon ng mga survey, hindi na po para maging batayan, no? Kung tutuusin, kung babanggain natin yung resulta ng survey at performance ni Padilla, hindi po talaga siya karapat-dapat maging number 1. Oh, kasi kung titignan natin, sino ang mga tanga-tangang Pilipino ang papabor dito kay Padilla, wala naman siyang naipakitang maganda sa kanyang mga kababayan. I mean, kayo, no? Halimbawa, kayo, mga kapatid, no? Isasalang kayo sa isang survey, tapos isa si Padilla, no, sa mga pagpipilian doon. O, kayo mismo, mga kapatid, na nakakakilala at nakikita na, no, yung mga kapalpakan ni Padilla, iboboto nyo ba? Oh, mamarkahan nyo ba ang pangalan nito, mga kapatid? No, kapag halimbawa lang may nag-survey sa inyo, siyempre, mga kababayan, hindi. Oh, kasi nga, mga kababayan, no, wala naman siyang mga noticeable achievement na nagawa para sa sambayan ng Pilipinas. Oh. Ang survey kasi ngayon, mga kapatid, sa personal ko lang na opinion, ginagawa na lang nilang ginagawa na lang nilang tools yan eh, no? Para ilihis ang taong bayan, no, sa mga karapat-dapat na ibotong mga politician. Oh. Yun po para sa akin, mga kababayan, ang survey ngayon. Oh, tapos ito pa, mga kapatid, yung mga survey na pinapalabas ngayon, no? Depende pa yan kung sino yung nagbayad diyan, kasi may tinatawag yan na commission, no? Halimbawa, nagbayad ako ng survey, mga kapatid, o mag-survey nga kayo dito, no, para i-commission para kay Senator Robin Padilla.
Adi ngayon, maglalagay ako ngayon ng mga pwedeng itapat kay Senator Robin Padilla. Syempre, mga kababayan, yung ilalagay ko sa datos, mga kapatid, is yung galing doon sa mga nagsasabi na pabor sila kay Padilla. Yan na po yung gagamitin nila ngayong resulta, mga kapatid. Pero, mga kababayan, in reality, no, hindi talaga dapat ilagay sa number 1 na spotlight yung si Padilla, mga kapatid, pagdating sa mga ganyang klaseng survey. Bakit ka mo, mga kababayan? Kita nyo naman. Pero dahil siguro, kaalyado niya, mga kapatid, ang may-ari ng survey firm, nilagay siya sa number 1. I-drawing yung survey na yan. Huwag kayong maniwala dyan, mga kapatid. Tsaka yung survey na yan, napatunayan na yan dati sa panahon pa lang ni Pinoy. Noong papunta pa lang ang eleksyon, noong 2010 ba yata yun? 2010, nung papalapit pa lang ang eleksyon ng 2010, mga kapatid, halos lamado na si Manny Villar. Kasi halos muka lahat ni Manny Villar yung nakikita sa mga political ads eh. Pagdating ng halalan, mga kababayan, hindi pa nangalahating araw, mga kapatid, ang halalan, nag-concede na si Manny Villar. Sandamakmak na yung lamang ni Aquino sa kanya eh. Di ba? Sa survey, number 1 siya. Sa political ads, number 1 siya. Pagdating na sa botohan, wala. Kaya huwag kayong mag-rely sa mga survey na yan, mga kapatid. Wala pong basihan yan, mga kababayan. Even before, mga kapatid, last 2022 election, hindi din po talaga ako nag-rely dyan sa mga survey na yan. Hindi ako nag-rely dyan, mga kababayan, dahil noon pa man, mga kapatid, talagang bias na yung mga survey na yan. Kung sino yung nagpa-commission sa survey na yan, siya talaga yung number 1 na ilalagay. Tulad dito kay Padilla ngayon, wala din yan, mga kababayan. Tsaka, common sense na lang, sino ba ang boboto dito kay Padilla, mga kapatid? Sinong boboto dyan wala namang, Diyos ko po, mga kababayan, puro na lang kahihiyan yung ginagawa niya, tapos iboboto pa. Kaya yung survey ng Pulse Asia, mga kababayan, basura. Walang kwenta yan, mga kapatid. Kaya sana po, mga mahal kong mga kapatid, isama niyo ako lagi sa inyong mga dasal. Isama niyo sa inyong mga dasal. At ano ba ang dapat yung idasal? Or ano ba ang dapat yung ipagdasal patungkol kay Senator Robin Padilla? Na sana, ito lang, idea lang, ipagdasal niyo po siya na sana, Senator Robin, tablan ka naman ng kahihiyan. Sana, Senator Robin, hipuin ang iyong puso at iparealize sa'yo ng Diyos na, Robin, tama na. Bumingo ka na. Di ba, mga kapatid? Alam nyo, mga kababayan, sa pagiging politiko, especially sa mga ganitong posisyon, senador, tapos vice president, dapat talaga yan may pinag-aralan. Kung ganitong klaseng bara-bara na klaseng tao, mga kapatid, yung iuupo natin, wag na kayong magtaka, kung palpak ang gobyerno. Buti na nga lang ngayon kahit papano, mga kababayan, kahit may sabihin natin may kapansanan sa pag-iisip itong ating vice presidente ngayon, kahit papano matino yung ating pangulo. May plano, mga kapatid. Kita nyo naman ang resulta ng SONA, mga kababayan, ni Pangulong Marcos. Sabi nila, hindi daw magtatagal ng 1 oras ang SONA ng Pangulo dahil halos batikos lang daw lahat ngayon laban sa administrasyon ni PBBM. Yun pala, mga kababayan, ang dami palang ginawa ng mahal na Pangulo na hindi naman nababalita sa media. Pero pagdating ng SONA, lumabas sa datos, mga kapatid. Yung iba niyang achievement, mga kababayan, inangkin na nga inangkin na nga ng mga Duterte. Yung mga e-vehicle daw pala doon sa Davao, mga kapatid,
Sa effort pala yun ng Pangulo. Pero yung pinost niya noon, no, ng I think yung isang page yun na Mindanao One Times ba yun? Kay Baste nila credit. O lumabas kahapon sa bibig ng mahal na Pangulo. No, effort pala ng presidente yon. Si Vice President Sara Duterte. Yung libreng sakay niya na sinasabing effort daw ng Office of the Vice President, yung pala kay Pangulong Marcos yon. May mandato palang ibinigay ang mahal na Pangulo sa bawat ahensya ng gobyerno na maglunsad kayo ng libreng sakay. Pero si Inday Sara, no, ang nabigyan ng credit. Inay ko po, mga kabatid. Di ba? I mean, mga kababayan, sana yung ating mga kababayang mga Pilipino, wag lang kayong maging one-sided. Tignan nyo rin kasi, hindi yung porkit sa tingin nyo parang nadidihado yung inyong poon magbibigay na kayo kaagad ng simpatya sa kanila. Tapos yung mga tulad ito, sa administrasyon ni Pangulong Marcos, basa-basa nyo na lang lalaitin. Hindi ganon. Tignan nyo rin, no? Bago nyo husgahan, bago nyo paniwalaan yung kadramahan nila Sara Duterte, tignan nyo rin. Talaga bang kinakawawa ng administrasyong Marcos itong si VP Inday namin? Dapat matuto kayong maghimay maghimay ng totoong kwento. Hindi yung basta lang sinabi ni Sara na kinakawawa daw sila naniniwala ka agad kayo. Di ba mga kapatid? Tulad yun ngayon, yung mga singil sa kuryente mababawasan na. Hindi ba magandang achievement yan? Hindi ba kaginhawaan yan para sa inyo? Tulad niya ngayon, yung mga sumasahod ng 300,000 annually, no? Yung mga sumasahod ng nasa 300,000 annually, mga kapatid, no? Iwi-wave na daw yung mga buwis ninyo. Hindi ba malaking kaginhawaan 'yan? Isipin nyo rin, 'di ba? Hindi yung puro kayo bangag, maleta, bangag. Mag-isip din kayo. Tulad yan sa mga taga Davao. 'Di ba? Sabi ni Tatay Digong nyo, Singapore daw ang Davao, Singapore ng Pilipinas. Yun pala, Singapore. Yung mga ganyang bagay, no? Tignan nyo rin mga kabatid. Naging totoo ba yung mga claim ni Tatay Digong na ganito na kaganda yung ating syudad? Kung ganito kaganda yung ating syudad, bakit lagpas tao yung baha? Nung nakita ko nga kanina mga kabatid sa isang post sa Facebook, halos hanggang hanggang Kisame na po yung baha. Yung iba nating mga kababayan dyan sa Davao na mga taga-suporta ni Tatay Digong nyo, nasa bubungan na po ng kanilang mga bahay, mga kabatid. Pero Duterte pa rin daw. Bahala kayo dyan. Di ba? Alam niyo, ito yung masaklap no? Ito yung masaklap. Batikos ng batikos kayo sa mahal na Pangulo, tapos, di ba, nakiki-enjoy naman kayo sa mga pribilehiyo ng kanyang administrasyon. Puro kayo puna. Tapos ngayon, pag na-ospital kayo, magbe-benefits din naman kayo doon sa dobleng benepisyo na ino-offer ng PhilHealth ngayon. Di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Sa iba din natin mga kababayang mga DDS na dito nagtatrabaho sa Maynila, na galing po sa Kabisayaan. Noong naupo si PBBM, kahit papano may 200 na naidagdag sa inyong minimum wage. Hindi ba kayo nahihiya sa mahal na Pangulo? Na kahit papano umabot ng 200, no? Yung naidagdag niyang aumento sa mga daily wage nyo. Nung panahon ni Tatay Digong nyo, magkano? 50 lang.
O ano bang pinagkaiba ng bilihin noong panahon ni Digong sa bilihin ngayon? Sige nga, mga kabatid. Panahon ni Tatay Digong nyo, mga kabatid, ha? Ang presyo po ng per kilo ng baboy, 380. Sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, mga kababayan, ang presyo po ng kilo ng baboy, 380 pa rin. Parehas lang. Di ba? Pero may pinagkaiba na ngayon. Dahil mga kabatid, nadagdagan nga yung mga sahod ninyo. Hindi ba kayo natutuwa dyan? Ano yan? Kabig ng kayo? Bigyan nyo naman ng kaunting appreciation, yung ating mahal na Pangulo. Palibhasa kasi, yung mga pinapanood nyo, yung mga fake news vlogger lang, nitong pamilya Duterte. Puro kasi SMNI lang din yung mga media na pinapanood nyo. Alam nyo, yung SMNI na yan, fake news peddler yan. Kaya nga tinanggalan ng prangkisa yan eh. Dahil puro ka fake newsan yung mga pinapalabas dyan eh. Tapos instrumento pa daw yan ang China ayon doon sa investigasyon ng tawag nito ng Quadcom noon. 'Di ba? Huwag kayo maniwala dyan sa SMNI na yan. Hinay ko po. Tignan nyo. May napansin ba kayong mga lehitimong mga professor, mga lehitimong mga political expert na nai-interview nila? Wala, di ba? Paulit-ulit lang yung mga ini-interview nila, mga hindi naman mga kilala na mga expert talaga. Wala kayong dyan, wala kayong mapapala dyan sa kakapanood dyan sa SMNI na yan. Inay ko po. Puro lang ka fake newsan, tapos idagdag nyo pa. Yung kanilang isa sa mga anchor dyan, itong mga banateros. Mga wala namang mga pinag-aralan yan. Naniniwala kayo sa mga pinagsasabi ng mga yan? Di ba? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga hinayupak na yan, mga kabatid. Walang katotohanan yung mga pinagsasabi dyan. Yan tuloy, sa kakapanood nyo, sa kaka-follow nyo sa mga vloggers nila, hindi nyo na alam yung mga updated na achievement ng ating presidente. Puro kayo SMNI tsaka vloggers eh. Kaya ngayon, nagmumukha kayong mangmang. Yun lang po yun, mga kapatid. Yung asawa ko po, sa Langgos yun. Ayaw na po niya akong tumakbo. Ay, tama naman yung asawa mo. Kung ganyan ang advice ng asawa mo, Senator Robin, commended ko si Mariel dyan. Tama siya. Kung pinipigilan kanyang wag nang tumakbo, tama siya. Baka kasi din, Senator Robin, ayaw nang madamay ng asawa mo sa kamangmangan mo. Pamilya kayo di ba? So yung kahihiyan mo, kahihiyan niya rin. Senator Robin, di ba? So ngayon, kung ano man yung ina-advise ng misis mo, tulad niyan, ayaw ka na niyang patakbuhin, sundin mo na lang. Dahil yun yung nakakabuti para sa inyong pamilya. Mag-artista ka na lang uli. Mag full-time artista ka na lang. So, suportahan ka namin dahil alam namin doon ka magaling eh. Napatunayan mo na wala kang tawag nito. Wala kang kwentang politician. Napatunayan mo na yung sarili mo na hindi ka karapat-dapat maging lingkod bayan, Senator Robin. So, doon ka na lang sa industriya na kung saan ay nag-i-excel talaga yung talento mo. Yan. Pag-artista, doon ka magaling. No questions asked pagdating sa pagiging artista mo. Dahil magaling ka naman talagang aktor. Diba? Kaya yung ambition mo sa politika, tigil-tigilan mo na yan. Diba? Tigil-tigilan mo na yan, Senator Robin. Dahil wala ka talagang bright future na aasahan dyan. Tuloy. Kasi nakikita po niya na parang nasasayang lang lahat yung hirap ko.
Parang nasasayang lang daw lahat yung hirap niya. Hirap saan? Senator. 'Di ba? Parang mali yata si Mariel doon. Baka naman kwento mo lang 'yan. Tatanungin kita, saan yung hirap? Ano yung hirap mo na nasasayang lang? Yung pagiging aso mo ni Duterte? Yung pagtahol mo dyan sa Senado, no? In favor sa iyong mga politikong pinagkakautangan ng loob. Yun ba yan, Senator Robin? Kung totoong sinabi ng asawa mo yun, mali yan. Mali yan. Pero pag sinabi siguro ni Mariel na sayang lang or nasasayang lang yung pera ng taong bayan na pinapasahod sa'yo, mag-a-agree tayo doon. Mag-a-agree tayo doon. Pero kung nasasayang yung effort mo, no way. Anong effort, di ba? Mali yan si Mariel dyan. Ikaw, Miss Mariel, kung nanonood ka man, no, paki-confirm nga kung yun talaga yung sinabi mo sa asawa mo. Sa totoo lang, madadamay ka sa kahihiyan ng ginagawa ng iyong asawa. Pero, syempre, mga kababayan, wala tayong magagawa dyan. Mag-asawa sila eh. Pero sana man lang, Miss Mariel, i-enlighten mo naman si Senator Robin. 'Di ba? I-enlighten mo siya na mali talaga yung kanyang paninindigan, yung kanyang pinaglalaban. At minsan, mali talaga yung pagkakaintindi niya sa mga tawag dito, bagay-bagay. Tulad na lang doon sa issue ng prosecutor. Nasabi niya maging patas. Huwag daw maging bias. Pabor. Inay ko po, Robin. Sana naman po, Miss Mariel, i-enlighten mo dyan yung mister mo. Nang sa ganun, mabawas-bawasan, yung kahihiyan na ginagawa niyan. Yung hirap natin, nasasayang lang lahat. Kasi, hindi natin hawak ang media. Hindi ha? Ano? Ano daw? Parang nawala ka na naman yata, Robin. Ulitin natin. Yung hirap natin, nasasayang lang lahat. Kasi, hindi natin hawak ang media. Anong kinalaman ng media? Anong kinalaman ng media sa hirap na ginagawa mo? Are you insinuating something, Mr. Senator Padilla? What do you mean when you say hindi natin hawak ang media? Hindi nyo hawak. Hindi kayo tawag dito, hindi kayo extend ng inyong mga propaganda sa mga mainstream media. Yun ba yun? Parang ganun eh. Bakit kailangan nyo hawakan ang media? Senator Robin, are you insinuating something, Mr. Senator? Mali ka na naman dyan, Robin. Diyan ka na naman babanatan ngayon ng taong bayan. Bakit kailangan yung hawakan ng media? May tinatawag na tayong malayang pamamahayag, di ba? Tapos, naaano ka dahil hindi nyo hawak ang media? Seryoso ka ba dyan? Ate, atin yan, yung SMNI. Ang SMNI daw, sa kanila yan. Wala namang umaagaw sa inyo sa SMNI. Wala namang nanonood dyan ng mga matitinong Pilipino. Inay ko po. Anyway guys, kayo na bahala umintindi doon mga kapatid. Ano sa tingin nyo yung ibig sabihin ni Padilla mga kababayan doon sa sinabi niyang hindi natin hawak ang media? Parang foul si Padilla doon Sablay na naman yata si Padilla doon mga kapatid. Anyway mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagkantabay. And huwag kalimutan na i-like yung ating video mga kababayan para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Abangan niyo po yung mga susunod ko pa pong i-upload mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.